Bumiyahe kami simula Quezon City hanggang Puerto Galera at ito nga yung mga nagastos namin simula sa pamasahe sa barko hanggang sa bayad sa aming tinuluyan sa Puerto Galera. Okay guys, good morning. Time check, mag-alas 5 na. Rides kami, chill lang. So ayan, dalawa lang kami mag-rides. So yun, ingat sila sa amin. Let's go. Doon. Habang sila jowa nga ay nagbo-broom-broom, kami naman din ay tamang tulog-tulog lang sa van. From Quezon City nga ay bumiyahe nga kami papuntang Batangas Pier para pumunta sa Heart of Asia, Puerto Galera. Wow! First stopover. What's up? Jabili na naman. Jollibee. Bili na naman kami. Yes, yeah. Habang sila jowa nga ay nag-stop over sa Jollibee para mag-agahan, kami naman ari at nag-stop over sa McDo para din kumain ng agahan. At after nga namin kumain ng agahan ay nagpatuloy na nga din ng biyahe ang bawat isa. Second stop, Bangag pa. Bangag pa. At ito na nga ang second stop, pero first stop na maganda ang mga tanawin. Blurred ah. Yun. Right to Puerto Galera. Nakalagpas lang namin ng Cabiang Tunnel. Tapos ito ang pahinga. Alright. Hey. So dito yung Cabiang Tunnel dun sa bandang aray. Ano to? Nasugbu. Dito kami sa Nasugbu. Nasugbu. Kakalagpas na ng Cabiang Tunnel. Rides kami nag-aaryan. Litrato muna, litrato. Litrato. Litrato muna bagong sakuna. Litrato muna, litrato. 1, 2, 3. After nga ng halos 3 hours na biyahe ay nakarating na nga kami dini sa Batangas Pier. 8 AM na nga kami nakarating dini sa pier at hindi namin alam kung anong oras kami makakasakay ng barko sapagkat holiday nga ngayon at dagsa din talaga ang mga pasahero. Bukod pa roon ay limitado nga lamang yung bumabiyahing barko dahil nga Labor Day. Kaya are, pila malala. Dapat nga Balatero Port na ang aming biyahe pero dahil 8 AM lamang daw ang biyahe papuntang puerto ay hindi na nga kami umabot. Kaya are, biyaheng Calapan Pier ang aming tungo. Hindi ko alam kung bakit garne, hindi naman Pasko o wala namang bagyo pero dagsa ang uuwi ng Mindoro. Ay talagang inabot kami ng siyam-siyam sa paghihintay sa aming sasakyang barko. Ay siya, dahil naandin na din naman tayo ay usapang pamasahe naman ang ating pag-usapan. Kung ikaw ay walk-in o walang dalang sasakyan ay aabot ng kulang-kulang 600 ang iyong pamasahe, depende pa sa klase ng barkong iyong sasakyan. Kung ikaw naman ay may dalang motor ay kulang-kulang 2,000 ang iyong babayaran kasama na ang driver at OBR. Sa 4 wheels naman, katulad ng dala naming van ay 3,000 kasama na ang driver. Bukod pa riyan ang pamasahe ng mga pasahero. Iba-iba rin yung presyo sapagkat iba-iba rin naman yung klase ng barko na meron dito. Siya nga pala guys, pag enter nyo nga ng Batangas Port, meron nga kayo dyang babayarang 60 pesos para sa terminal fee. Nakarating na nga sila jowa dini sa pier at syala, naabutan pa kami na akala namin ay mauuna kaming makarating sa aming destinasyon. Sa hababaga naman ng pila ay magkakaabutan talaga. Alain, naabutan pa namin kayo.
Hi guys, so yun bumiyahe kami from Quezon City to Batangas Port. Tapos ayan na nga, nakamotor lang kami. Naabutan pa namin yung mga nakasasakyan. Mga nakasasakyan sila. So mga 2 hours may gitna ata sila naghihintay. So naabutan namin sila. Samantala kami nag-aaral, chill ride lang, no? Chill ride lang kami. Naabutan pa namin sila. Mauunahan pa nga. Ang galing! Ang galing! Mga kuneo kasi tayo eh. Pinauna natin sila. Pinauna natin yung mga pagong. Pinauna natin mga pagong. Wala na kayo mga pagong. Kuneo kami. Okay, so dito kami ngayon sa loob ng Batangas Port. Grabe, malakas yung aircon nila, no? Kahit na maraming tao. Okay naman. Kaso, daming ang tao. Kasi nga holiday. After nga ng halos 7 hours na paghihintay sa Batangas Pier, ay finally nakasakay na nga rin kami ng barko. Makalipas nga ang halos 3 oras na paglalayag namin sa gitna ng karagatan, ay touchdown Calapan Port. And this time ay babiyahe naman kami simula Calapan Pier hanggang Puerto Galera. Tara na! Pero bago ang lahat ay dadaan muna tayo din sa Pure Gold Calapan para mamili ng ating mga kakailanganin. Ilang minuto nga lamang din ang aming pagtitigil din sa Pure Gold ay nauna na nga kaming bumiyaheng mga nakamotor at yung mga nakaban na lamang din ang namili. Pero dahil hindi nga nila nabili lahat doon ay arin na nga at dumaan na nga kami ng palengke para bilhin yung mga kulang na gagamitin namin sa pagstay namin sa Puerto Galera. So yun guys, no, on the way na kami sa Tamaraw Beach Resort. Then bili muna kami ng mga rekado ng mga ulamin namin. At ayan na nga si Angel. Si Angel ang ating lokal na tourist. Sama ko si Arian at boy. Alright. Tamang race kami. Good decision. Napakaganda ha. Sulit ang rides namin guys. After nga naming mamili sa palengke ay nagdire-diretso na nga ulit kami sa biyahe, and this time lutong ulam naman ang aming hinahanap. Kaya nga arit na daanan nga namin aring parts kaya tumigil na din kami para bumili. Okay, dito muna kami stopover konti bago dumiretso sa Puerto Galera. So, bili muna kami ng isa sa pinaka-dinarayong manukan dito sa Oriental Mindoro, ang birds. Yung manok at limpo. Pero hindi ako sponsored ha. Napakita ko lang sa inyo. Tapos yan, milk tea muna kami konti. 7:25 na nga ng gabi nang makarating kami din sa Tamaraw Beach Resort at dito nga kami mag-i-stay sa aming bakasyon din sa Puerto Galera. Di bale, ang aming yung kinuhang matutuluyan din ay apartment type. Pagpasok mo nga ng apartment ay meron nga sila dining mini sala na meron ding TV at katapat nga nito ay yung dining table na merong kasamang mini rep. Merong lutuan with gasol at meron din sila dining lababo. Katabi naman ng lababo ay ang kanilang CR. Akyat naman tayo sa taas at i-check naman natin yung kanilang mga rooms. Dalawa nga pala yung kanilang kwarto dine. Merong isa sa left at merong isa sa right. Dini pala sa isang room ay merong 2 beds, meron din sila dyang vanity mirror. Merong isang cabinet. Syempre meron ding aircon at meron itong sariling CR.
I-check naman natin areng katapat na kwarto. Same lamang din naman siya, merong 2 bed, vanity mirror, cabinet. Ang kaibahan lamang nito ay wala itong CR, pero meron siyang extra bed. O, diba? Syala, pang isang bultuhan. Usapang presyo naman tayo sa inupahan naming apartment type. 2 apartment nga pala ang aming inupahan. Wow. Yung isang apartment ay merong 4 beds na naglalaman ng 8 tao na nagkakahalaga ng 8,000 kada gabi. Bukod nga din sa maayos na tulugan, ay napakaganda nga din pala ng place nila dito. Kagaya na ring bidyong are, kinaumagahan na. Lakad mo, nagdapak nga ako. Ayun lamang guys para sa ating video ngayong araw, at abangan nyo guys yung mga susunod kong vlog at ililibot ko kayo sa mga napakagandang spot at pasyalan din sa aming lugar sa Oriental Mindoro. Abang-abang na! Thank you! Bye-bye!